Welcome sa ating Wednesday Word. Katulad na sinasabi ko kanina, alam niyo ba na habang ikaw ay lumalago sa Panginoon, ay lumalago din ang iyong mga pagsubok. Habang ikaw ay lumalalim sa Panginoon, lumalalim din ang mga pinahihintulutan ng Diyos ng mga pagsubok. Kaya kung minsan, mapapansin nyo na ang paglilingkod sa Panginoon ay pinipili talaga. Bukod sa ito ay dinidesire mo. Kasi kapag ang desire mo ay nakalulugod sa Diyos, binabaka pa ng Diyos eh. Pero kapag ang yung desire ay hindi tama, hindi talaga yan mapapanuto sapagkat hindi natutuwa ang ating Panginoon. Kaya ko sinabi na ang paglilingkod ay pinipili, ganun din kasi ang pagtalikod. Pag tumalikod ka sa Panginoon, yun ay hindi desisyon ng isang tao na ayoko na maglingkod, kundi yun ay talagang pinag-isipan, dinesisyonan niya yun. Kaya kung ang pagtalikod ay pinagpapasyahan, ganun din ang paglilingkod. Ulitin ko ha, kung ang pagtalikod ay pinagpapasyahan, ganun din ang paglilingkod. So ngayon, bilang isang Kristiyano, sinasabi natin, Lord, salamat po. Katulad natin ngayon, marami tayong answered prayer. We have a lot of things to tell God. Marami tayong mga bagay na gusto ipagpasalamat sa Diyos. At kuminsan, hindi ko alam sa ginawa ni Lord ngayon. Tayo ba talaga ay masaya sapagkat tayong lahat ay nakakita ng pagkilos ng Diyos sa kanyang church. Lahat ba talaga masaya o meron dyan mga kibit-balikat na hindi talaga masaya? So, pag-pray natin yan, meron tayong mga kanyang kapatid na hindi masaya sa ginagawa ng Panginoon. So dito, gusto ko lang sabihin ulit na ang ating buhay Kristiyano, habang lumalalim sa iyong mga paglilingkod, lumalalim din ang iyong mga pagsubok. So, ang question ay ganito. How to feel great when you're not feeling good? Ayan. How to feel great when you're not feeling good? Paano mo mararamdaman yung greatness? Yung ang sarap sa pakiramdam na okay ka. You feel great. How do you feel great when you're not feeling good? Ayan. Kasi alam nyo, kaya ako sinasabi yan. Sometimes you have to decide. You really have to decide if you want to serve the Lord. Paano mo makikita ang mga pagkilos ng Diyos, mga dakilang pagkilos ng Diyos, kung hindi naman magandang pakiramdam mo? Was it a question of dapat ba na i-consider? Kailangan ba talaga magandang pakiramdam mo para makita mo ang magandang pagkilos ng Diyos? So ngayon, mabasa tayo ng verse sa Bible na kung paano makikita natin na sa buhay ng isang Kristiyano, mararanasan mo yung you feel great kahit na you don't feel good. At ano ang sikreto noon? Kumbaga, ang iyong paglilingkod sa Panginoon hindi naaapektuhan ng iyong pakiramdam. You still feel great. Even physically, you don't feel good. So, buksan natin ang Bible natin sa book of Jeremiah. Jeremiah 33 verses 1 to 3. While Jeremiah was still confined in the courtyard of the guard, the word of the Lord came to him a second time. Ang sinasabi niya habang si Jeremias ay nakakulong at habang nababantayan ng mga sundalo, bumasok sa kanya ang salita ng Diyos sa pangalawang pagkakataon. This is what the Lord says. He who made the earth, the Lord who formed it and established it, the Lord is His name. Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. So sabi niya, ikaw ay tumawag sa akin, sabi niya, at aking ipapakita sa iyo ang mga malahimalang bagay na hindi maabot ng iyong pag-unawa. Gusto ko pakita sa inyo rito yung dalawang contrast. God is about to show him great things while he was not feeling good because he was confined sapagkat siya ay nakakulong. Siya ay nakakulong, not feeling good, and here God is telling you, I'm going to show you great things. Katulad halimbawa ni Jeremias. Bakit ba siya nakakulong? He was imprisoned because of his habit of preaching the gospel. Kumbaga yung pangangaral niya ng ebanghelyo ng Panginoon, yung mga bagay na ayaw ng Diyos, at yung mga taong napuot, nagalit sa kanya,
Sila ang mga naging dahilan bakit siya nakulong. Would you imagine doing good things for the Lord and now suffering? Gusto niya ang mga bagay na dakila na magawa para sa Panginoon, pero siya ngayon ay nagsasuffer sapagkat siya ay nakulong. Kaya ang tanong natin dito kanina, how to see great things when you're not feeling good? Do you think you will feel good habang ikaw ay nasa ganyang kalagayan na ikaw ay nakakulong? Parang wala naman atang taong masayang siya ay nakakulong, maliban yung mga na-born again doon. So dito, great things ang gusto ipakita ng Lord. Sabi niya, call unto me and I will show you great things. How can I see the great things, Lord, when I don't feel good dahil nakakulong nga ako? Number one, how to see? Number one, yung ginawa ni Lord, yung pinayagan niya na mangyari sa kanya, yung confining. He was confined. Ibig sabihin siya nalilimitahan. Limited by space. Siya nakakulong, confined. Kaya nga di ba, mapapansin mo, pagka meron kang kaibigan na nagpa-check up, ano nangyari sa check up ni Ate Ganyan? Ay naku, na-confine. Kasi tumaas yung kanyang creatinine, tumaas yung kanyang sugar, tumaas yung kanyang dugo. Na-confine, ibig sabihin, nakulong ka doon sa kwarto na kung saan ikaw ngayon ay pagagalingin. Pero dito, yung confining na sinasabi ko, he was limited by space. He cannot move well. At kung titingnan nyo si Jeremias, kaya siya tinawag na weeping prophet dahil siya iyak ng iyak. Jeremiah was called a weeping prophet dahil sa dami ng mga pagsubok na kanyang pinagdaanan, wala siyang ginawa kundi umiyak na umiyak. Kaya nga mayroong Book of Lamentations. Ang Book of Lamentations ay puro lament, puro pagluha ni Jeremias, puro pag-iyak niya yun. At ngayon, how can I feel good? Tapos sabihin mo, Lord, you have to show me great things which I cannot understand. Tanungin kita, pag may problema ka, nakakulong ka, bukas, papuputulan na kayo ng kuryente, bukas, palalayasin ka na sa tinitirahan mo, bukas, pag hindi ka nakabayad, di makakuha ng finals yung anak mo. Sino ngayon ang makakakaroon ng magandang pakiramdam dyan? Di ba? Siya nakakulong, confined in a courtyard of the guard. Kumbaga, confined na nga, nakakulong na nga, gwardyado pa. O ano malalagay mo ngayon sa sitwasyon mo na doon ka aya-aya? Masasabi mo ito'y okay? Hindi yan okay. Pero makinig ang mabuti ha, ito po ang relevance ng ating pinag-uusapan. There are times when God will allow you to be confined in a place where you cannot move. God sometimes will allow you to be confined in a place that you are limited just for you to see the move of God. Ilalagay ka ng Diyos kung minsan sa limitadong kalagayan upang makita mo ang pagkilos ng Diyos. Dito, grabe ha. Totoo, sabi ng Bible, he was confined in a courtyard. Guarded pa siya. Yet, the word of God was able to penetrate, to go to him. Kapag sa mga panahon na gipit ka na, hindi mo alam ang gagawin mo, ang salita ng Diyos kayang pumasok kahit nasaan kang kwarto. Kaya niyang makialam, kaya niyang mag-comfort sa iyo. Pero ang gusto kong pakita sa iyo dito yung confining. Talagang dadanas ka kung minsan hindi ka makagalaw. Grabe, Lord, ano ba to? Patong-patong na problema, patong-patong na bayarin. Lord, paano to? Ang daming naniningil sa akin, patong-patong, hindi ko na alam, Lord, ang gagawin ko. You are confined in a very limited place. You cannot move well. Pero pansinin mo, pinayagan ng Diyos yan. Ulit ha, pinayagan ng Diyos yan. For you to see the great things of God. Kung minsan, mas na-appreciate natin ang mga matinding pagkilos ng Diyos kapag tayo ay nasa matinding kagipitan. Lord, salamat, dumalaw ka. Lord, salamat po, Panginoon. Grabe tayo. Grabe tayo mag-testimony. Alam niyo ba na sabi ko kay Lord, Lord, paano itong stage namin? Paano itong magagawa? Alam niyo kung ano nang hawak kong salita ng Diyos? Sumunod ka lang.
and I will show you great and mighty things. Yan yung verse na hawak ko. Lord, limited kami in terms of finances. Lord, we cannot freely move. Paano yung mga expenses? Paano yung mga bayarin? Kinukwenta ko. Hindi aabot. Hindi aabot. I will show you, sabi ni Lord, great and mighty things. Alam nyo kanina, sabi ko nga, nandun ako sa office ko, pupunta ako ng Ortigas. Ang impression ni Lord, anak, manalangin ka. Nag-pray ako. Hindi ko muna ako lumakad. Nanalangin ako. Pinaalala sa akin ni Lord kung anong klaseng stage meron tayo dahil. Kung anong itsura ng stage na. At kung paano niya pinakita na, anak, hindi naman ikaw yan. Ako yan. Ako yung kumikilos. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, salamat. Kaya ako naiyak. Pinatugto ko yung kanta na ng City Harvest na Greater Are You. Alam mo yung chorus niya? All you ask of me is to believe. Lord, ang inaantay mo lang sa akin, maniwala ako sa iyo eh. Lord, opo, naniniwala ako sa iyo. Yun lang eh. All you ask of me is to believe. We are limited of finances. Wala tayong source. Alam nyo lahat yun. Ang bayarin natin patong-patong. But God on His own ways, ang kailangan lang natin sumunod. God sometimes allowed you to be confined in a place where you cannot freely move so you can see how He will move. Para makita natin. Kaya may mga moment in your life or seasons in your life or areas in your life when you feel confined. Ba't hindi ako makagalaw dito? Ba't hindi ako makagalaw dito? Inaalaw ng Diyos yun. Pinapayagan niya yun. Para makita mo na kung gaano mo siya kailangan. At nakita naman natin kung anong ginawa ng Lord sa ating stage. Napakasarap lang na habang nananalangin ako na, Lord, kulang pa po kami ng 20,000. Lord, kulang pa po kami ng 20,000. Maya nabasa ko yung chat ni Ate Mina. Pastor, saan ko isa-isa nitong 15,400? Naku naman, thank you Lord. Salamat po. Tapos sunod-sunod na yung mga kapatid, di ba? Sabi ko sa inyo, ito na lang ang kulang natin. Wala tayong pinuwersa doon. Wala tayong pinuwersa. Kinausap sila ni Lord. Tulungan nyo ang aking church. Kaya sabi ko yung mga kahit walang-wala ay tumulong, markado kay Lord John. At yun namang meron, hindi tumulong, markado ka rin kay Lord. Yung alam mo kaya mong tumulong, hindi ka tumulong, markado ka rin kay Lord. Kaya ako nararamdaman ko kanina pa in my spirit, kahit nung nakumpleto na natin yung 20,000, alam ko meron pa may mga gusto pang tumulong eh. Alam ko meron pang gustong tumulong. Please, let's communicate with Ate Nina. Alam ko marami pa sa atin gusto pang tumulong kasi hindi lang naman po yung magiging gastos niyan eh. Kasi po yung ating stage na yan, yung ating aircon na yan, meron niyang copper tubing. Yun po, ang free na binibigay lang nila, 10 meters. Pag lumagpas ka sa 10 meters, 400 per meter. Kaya may additional cost pa po yun. Ang maganda lang dito, maumpisahan. So ang sinasabi ko dito ay even if you don't feel na parang kaya mo, even if you don't feel good, ang basis ng iyong pananampalataya kay Lord, you can still feel good. So una, sabi ko yung confining. So magaganap ang confining sa buhay mo, lalong-lalo na kung meron gusto ipakitang malalaking bagay si Lord sa iyo. Kaya sinasabi ko, the greater the trials, the greater the blessing. Laging ganun. Mas maraming mga pagsubok, mas marami ang mga pagpapala. Number 2, so verse 2. This is what the Lord says. Ito yung sinasabi ko, sabi ni Lord. This is what the Lord says. Sino siya? Sino yung Lord na yon? Sabi niya, He who made the earth, the Lord who formed it. Ano yung finorm niya? Yung earth. The Lord who formed it and established it. The Lord is His name. At sabi niya, so ang pangalawa natin dito ay yung, tulad sa sinabi ko sa inyo kanina, si Jeremiah was a crying prophet. Iyak siya ng iyak, iyak siya ng iyak.
Sa dami ng mga hirap na dinanas niya sa kanya paglilingkod kay Yahweh, yung minsan kumisan halos gumagamit na siya ng imprecatory prayer. What is imprecatory prayer? Yung panalangin mo na mapahamak yung kapwa mo. Ang tawag doon, imprecatory prayer. Yung, Lord, tamaan sala sila ng kidlat. Ang tawag doon, imprecatory prayer. So, sobrang sama ng loob niya. Sobrang galit niya. Kaya wala siyang ginawa kundi umiyak lang, umiyak sa Panginoon. Pero alam niyo, kinurek siya dito ni Lord. Sabi nga natin, how to feel good, how to feel great when you're not feeling good. Remember, yung confining. Ang confining, pinapayagan ni Lord. And number two, yung correcting. During the process, may pagkukorek si Lord eh. Alam mo, iyak ka ng iyak eh. Ba't di ka tumawag sa akin? Kung minsan alam nyo, ganyan tayo. Marami tayong reklamo kay Lord. Marami tayong sama ng loob sa buhay. Tapos, ayaw naman natin mag-pray na maayos. Pinaliwanag ko na sa iyo eh. Alam niyo ba yung relevance ng 2 and 3? Okay, sige. Linawin natin na yung relevance ng 2 and 3. Ito sabi ng Bible. Tumahan niyo ako. This is what the Lord says. Sino yung Lord na yon? He who made the earth, the Lord who formed the earth and established the earth. So ako yung Lord na yon. Ako yung gumawa ng mundo, naghugis nito, at nagpatatag nito. Ngayon, ako yan ha. O ngayon, tumawag ka sa akin. Call to me. Ganun na sabi ni Lord. Sabi niya, I, the Lord who made the earth, who formed the earth, and established the earth. O, nakita mo na kung ano kaya kong gawin. Call unto me. See, kinokorek siya ni Lord. Kinokorek ka na, ano ba? Yan lang ang sitwasyon mo eh. Hirap na hirap ka. Eh, malaki ba yan ang problema ng mundong to? Inayos ko nga. Gano'n mo kalaki problema mo? Ilang milyon. Gano'n kalaki ang dinadala mo? Alam, sabi ni Lord, ako nagtatag ng mundo. Ako nagtatag ng mundo. Ako gumawa ng mundo. Ako naghugis ng mundo. Ganyan ang kaya kong gawin. Ngayon, call unto me. And I will answer you. Kinokorek tayo during confining. Merong correcting. Ito yung sabi ko. Na how to feel great when you're not feeling good? Wow. Ano ang nag-comfort sa kanya? Word of God. Pumasok ang Word of God. Sa panahon na hindi mo alam ang gagawin mo, hold on to God's Word. Sa panahon na wala ka nang tatakbuhan eh, salita ng Diyos na lang, pwedeng meron. Sabi ko, Lord, church mo ito. Huwag mo itong pababayaan, Lord. Mag-provide mo kayo. Salamat sa mga kapatid. Salamat sa mga nananalangin. Kaya naman ang church natin, tingnan nyo, grabe na. Alam nyo ba, pagka yan ay naipagpatuloy natin yung maayos na programa natin sa church na naikabit na ng maayos yung mga aircon, inalagaan natin yung mga CR na amoy hotel, naglagay tayo ng signboard na matino, at dyan ngayon mag-uumpisa na gamitin sila ni Lord upang matulungan ang kalalaganan natin pinansyal. We have to take care of the church. Templo niya yan eh. Kailangan ang CR amoy hotel. Hindi mapanghi, hindi yung mapalapit ka lang para may giyera nagaganap, hindi ka na makatuloy. Kaya please lang, pagtulong-tulungan natin ang kaayusan ng ating church. Kaayusan ng kanyang templo. Sapagkat gagamitin ng Panginoon yan. So dito, sabi ko nga, yung pangalawa, correcting. While you are being confined, masyado kang self-centered. Kapag ikaw ay problemado, kung minsan nakatingin na lang sa sarili mo, at yung lugar na ginagalawan mo, at yung kakalagayan mo na, hopeless na ako, wala na ako. Sa panahon na yan na nag-iiyak ka, pumasok ang salita ng Diyos at nangusap sa iyo. Pero yun nga, saan ba? Ba't ka iyak ng iyak? Alam mo bang ako ang naghugis ng mundo? Ako ang gumawa ng mundo. At ako ang nagsaayos nito. Ngayon, tumawag ka sa akin. Tumatawag ka ba? Do we call the Lord the way you call when you're desperate? Magkaiba ang tawag natin pag desperado tayo. At kapag ka okay na okay ka.
Kaya nga dito, gusto kong sabihin, mga kapatid, na ang Panginoon ay pinapayagan niya minsan yung kakulangan, yung kakapusan, para makita mong sa panahon ng kagipitan, siya pa rin ang iyong kasagutan. Wala nang iba. Kaya dito, may confining na nagaganap. Meron dyan sa mga kapatid natin, ilan sa atin, may confining. Nagiging limited ang finances mo, hindi ka makagalaw. You cannot move. You cannot freely move. Pinapayagan ng Diyos yun. Number two, during confining, may correcting. Anak, I'm reminding you ako ang gumawa ng mundo. I made the earth. Anak, ako ang naghugis ng mundo. At yung pangatlo, anak, ako ang na nagsaayos ng mundo. So ngayon, call unto me. Sabi niya, tumawag ka. Bago niya sinabi yung call unto me, pinakita niya muna sa iyo ang kanyang kapangyarihan at kanyang kakayanan. So, ano yung pangatlo? Verse 3. Gusto ko basahin yung verse 14. Marami kasi nakakaalam ng verse 3 pero hindi nila alam yung verse 14. Why do you think the Lord is blessing? Ito sabi ng verse 14. The days are coming, declares the Lord, when I will fulfill the good promise I made to the people of Israel and Judah. This could be the day for you. Ito yung mga panahon na tinutupad na ng Diyos ang kanyang mga pangako sa iyong buhay. Kaya kanya sasagutin. Ano yung pangatlo? By comforting. Yan. Iko-comfort ka ng word of God at the time when you're desperate. Tandaan niyo, sabi ng verse 1 Sabi ng verse 1, while Jeremiah was still confined in the courtyard of the guard, the word of the Lord came to him. Ano ang pumasok sa kanya nung panahong desperado siya? Ang pumasok sa kanya nung desperado siya ay salita ng Diyos. Sana makita natin mabuti na dito, ang sinasabi sa atin ng Bible ay be comforted with the Word of God. Kapag tingin mo parang hindi mo alam ang gagawin mo. Ang napakaganda dito ay, sabi niya, call unto me. Alam niyo, kung minsan nakalimutan natin yan eh. Yung call unto me, minsan nakalimutan talaga natin yan. Minsan akala natin nag-pray ka pero totoo lang hindi ka nag-pray. Minsan akala mo, lumapit ka kay Lord pero alam mo parang hindi naman talaga eh. Alam na alam mo sa sarili mo kung nag-pray ka o hindi. Alam na alam mo kung binola mo lang si Lord doon sa pakipag-usap mo sa Kanya. Iba yung nagpe-pray, alam mo yun eh. Iba yung nagpe-pray, kaya nga, ang comfort ni Lord na pinaparating sa atin dito, anak, alam mo, may lusot pa yan. Call unto me. Gagawa ako ng paraan. I will show you great and mighty things which you cannot understand. Lord, paano kaya yun? Nung una sinasabi sa amin ni Pastor, malabo yung 5 aircon na yun na 5 tonner. Hindi mangyayari yun. Pero ngayon, eto na. Inaantay na natin yung installer bukas. Hallelujah. Saan ka naman makakita ng ganyan na kahit naman ako nagduda eh. Pero sa Diyos, hindi ako nagduda kailanman. Si Lord yan eh. Hindi naman natin pinangungutang yung bahay natin eh. Hindi naman natin ipinanghihiram yung bahay natin eh. Ito'y para kay Lord. At ngayon, makikita mo, wow, grabe si Lord. Kapag niloob ng Panginoon na maikabit na itong mga aircon na ito bago maglinggo, tuloy-tuloy ang paghandog natin yan sa Sunday. Kaya naniniwala ako na maihandog natin ang kanyang templo na maayos. At tama-tama communion service. So, mga kapatid, this will be a great day on Sunday. Kaya napakasarap na tayo sama-sama na nakakasaksi ng mga dakilang pagkilos ng Panginoon. Nakikita natin, namamangha tayo. Paano to? Paano nangyari? Ba't nagkaganon? Hindi natin to alam lahat. Pero si Lord, pag ginusto niya, walang sino man makapipigil sa kanya. Lalong-lalo na pag gusto kanyang pagpalain. Sabi niya, the days are coming when I fulfill my promise to Israel and Judah. Ganon din sa iyo. Ano mga pangako ni Lord sa iyo? The days are coming when you will be fulfilled ng kanyang mga pangako. Ano mga pangako ni Lord sa iyo? Ito na yan. Kaya dito, sa panahon na parang you don't feel good, you're not feeling good,
knowing that the Word of God is there, that's enough to comfort you. Kaya comforting. Sulitin natin ha. Nandoon yung confining. Makikita mo yung bakit ganito. Hindi mo alam, pinapayagan ni Lord John para lalong mo appreciate ang pagkilos niya. At ang number 2, iko-correct ka ni Lord. Kung magdududa kahit parang wala kang magawa, sabi nga, I made the earth. I formed it and I established it. Now call unto me and I will answer you. Kinokorek. Kinokorek tayo ni Lord. Huwag tayo magduda kay Lord. At ang pangatlo nga, na mababasa natin dito, God comforted him. The days are coming and I have to fulfill my promise to Judah and Israel. Sabi ko nga, Lord, baka bang pwede na namin itong ihandong ang church mo kahit hindi pa, kahit wala bang aircon? Ang impression talaga niya, very strong. Kailangan nandyan lahat yung 5 aircon na yan na bago. Alam niyo ba, pagka naloob ni Lord dyan, magbago magligo may kabit, 6 na ang aircon sa loob ng church. Na puro 5 tunnel. Na kung iisipin mo, sa hirap na dinanas natin, lalong-lalo na ng mga kabataan, ng ating mga nagpapaawit, ang mga pawis nila, grabe. Para silang mga magbubukid na nagtatanim ng palay. Grabe. Pero, sabi ko, Lord, baka lang pwede na namin itong herod ng ganito. Ayaw talaga ni Lord. Alam niyo, mahal na mahal kayo ni Lord. Gusto niya malamig ang kanyang temple. Maayos ang ventilation para matuwa ang kanyang anak, ang kanyang mga anak. At nakitaan na maraming mga tao na ang church niya pinagpapala, totoo ang Diyos ng JCIWC. Oh, hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. God is so great. So dito mga kapatid, lagyan na natin ito na konklusyon. Great things become good things if it is founded in God. Talaga, ang mga dakilang bagay ay nagiging magandang bagay lamang kapag ang pundasyon nito ay Diyos. Marami kasi mga amazing nature, amazing things to see, pero kapag hindi ito founded kay Lord, hindi pa rin talaga yung maganda. Walang ibang maganda kundi ang mga bagay na galing sa Panginoon. Kaya sabi niya, whatever is noble, whatever is beautiful, everything coming from heaven, na lahat galing sa Panginoon. Amen. So, magandang gabi sa inyo lahat. Welcome sa ating Wednesday Word.